Magandang araw. Welcome sa Crime Lab, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang crime stories sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung magugustuhan ninyo ang aming video, please like, share, and subscribe. Bakit nga ba maraming Filipino domestic worker ang gustong makarating sa bansang Kuwait? Isa ang Middle East sa mga pangunahing bansang puntahan ng mga OFWs, particular na sa Kuwait. Bukod sa Hong Kong, isa pa ang Kuwait sa nasa listahan ng may pinakamaraming deployed Filipino domestic workers. Magkano nga ba ang sahod ng isang domestic helper sa Kuwait? Ayon sa aming research at estimasyon, ay naglalaro sa 17,000 to 21,000 pesos ang sinasahod ng ating mga kababayang domestic helper sa Kuwait. Kung ikukumpara sa sahod ng isang kasambahay sa Pilipinas, malayo ang diferensya. Bukod pa ron, ay mas mababa ang placement fee sa Kuwait kumpara sa ibang bansa. Kung minsan nga, ay makahahanap pa ng employer na walang placement fee. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas at mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, walang pagpipilian ng iba sa ating mga kababayan, kundi lumipad ng milya-milya para kumita ng sapat. Higit lalo kung isa kang magulang na may mga anak na umaasa. Tayong mga magulang ay laging handang magsakripisyo para sa pamilya. Hindi natin alintana, mapalayuman sa mga anak. Mabigyan lang natin sila ng magandang buhay. Kaya naman ang Pinay na si Jollibee Cabiles Ranara, 34 na taong gulang, may asawa at 4 na anak, ay lumipad patungong Kuwait noong July 2022 sa ilalim ng pamamahala ng Catalyst International Agency, ang kanyang recruitment agency dito sa Pilipinas. Dati nang naging OFW sa Bahrain si Jollibee at naisipang magtrabaho ulit sa ibang bansa para sa pamilya. At sa pagkakataong ito, sa bansang Kuwait. Ngunit karumal-dumal na krimen ang sinapit ni Jollibee sa bansang akala niya ay mag-aahon sa kanya sa kahirapan pagkalipas lamang ng 6 na buwan. Dahil noong January 21, 2023 ay natagpuan ang wala ng buhay na si Jollibee sa isang disyerto sa Al Jarrah Governorate, Kuwait. Sunog ang katawan at basag ang bungo. Isang gabi bago mangyari ang krimen, ay tumawag pa si Jollibee sa kanyang pamilya sa Pilipinas para sabihing natatakot siya sa 17 anyos na anak ng kanyang amo. Nabanggit niyang pinagbantaan siya at tinutukan pa ng patalim. Sinabihan siya ng kanyang ina na umuwi na lang sa Pilipinas bago pa may mangyaring hindi maganda sa kanya. Ngunit tumanggi raw si Jollibee at sinabing kaya pa naman niyang magtiis. Dahil laging updated ang ina ni Jollibee sa anak, ay labis nitong ikinabahala nang hindi na makontak si Jollibee kinabukasan matapos nitong magsumbong sa kanya. Agad nitong kinontak ang isa sa mga kaibigan ni Jollibee, ngunit hindi rin ito masabi kung ano ang nangyari. Sa isang TikTok post ni Jollibee noong January 20, 2023, isang araw bago ang kanyang pagkawala, ay tila wala naman itong pinagdadaanan. Mukhang masaya pa siya at nakangiti. Ginahasa na buntis at sinagasaan ng 2 beses. Ganyan daw ang kalulusunos na sinapit ng isa nating kababayan bago natagpuan ang kanyang sunog na bangkay sa isang disyerto sa Kuwait. Kaya naman nagulantang na lang ang lahat nang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sa kasamaang palad ay wala ng buhay si Jollibee nang matagpuan ng mga pulis. Ang primary suspect ay ang teenager na anak ng kanyang employer na siya ring sinabi niyang nagmamalupit sa kanya na si Turki Ayed Al-Azmi. Mabilis na nahuli ang suspect at isinailalim sa investigasyon. Sa autopsy na isinagawa sa kanyang labi ay napag-alamang 4 na buwang buntis din siya at pinaniniwalaang dahil iyon sa pang-aabuso at panggagahasa ng teenager na suspect. Ayon sa mga report ay hinalay siya, binugbog at dinala sa desyerto. Di umano'y binanggapan ng 2 beses ang katawan ni Jollibee bago sinunog at inilibing ng menor de edad na suspect. Nag-viral agad ang balita sa social media at maraming netizens ang nagbigay ng kuro-kuro sa krimen. May mga netizens na nagsasabing may relasyon si Jollibee sa suspect
kaya nangyari ang krimen. Ngunit sino nga ba ang nakakaalam ng tunay na pangyayari? Nagkaroon ng pagdinig sa Senado ukol dito at matatandaang uminit pa ang ulo ng mga senador na tulad ni Senator Raffy Tulfo na Chairman on Senate Committee on Migrant Workers. Nang sabihin ng Catalyst International Agency na may relasyon nga si Jollibee sa menor de edad na suspect. Parang sinisisi pa ng ahensya ang biktima kahit wala namang basihan ang paratang ng mga ito. Ang depensa pa ng ahensya ay minomonitor ng mga ito ang biktima palagi, kaya naman galit na galit ang mga senador at sinabing hindi aabot sa ganon at baka na-rescue pa si Jollibee kung totoong nagmomonitor ang mga ito. She said meron silang 150 workers presently na nasa Kuwait. Tama? Yes po, So, yes. sino nagmamonitor noon? Since nakansila na pala yung kanilang lisensya. Dapat sa inyo dyan sa DMW na magte-take over doon sa responsibilidad nila na nakansila. Yung trabaho nila sa monitoring. Ipinagdalamhati ng Filipino community sa Kuwait ang pagkasawi ni Jollibee Ranara kasabay ng paghiling sa pag-amyenda ng kasunduan sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas tungkol sa kaligtasan ng mga manggagawang Filipinong nakabase sa Kuwait. Ayon sa kanila ay hindi napapanindigan ng mga recruitment agencies ang pagmamonitor sa mga domestic workers pagkatapos silang i-deploy ng mga ito sa kanya-kanyang amo. Nagkaroon din ng report na nagsasabing tumanggap ng blood money ang pamilya ni Jollibee sa Pilipinas para sa kalayaan ng teenager na suspect, ngunit mariin iyong itinanggi ng pamilya ng biktima. Ang mapait na sinapit ni Jollibee Ranara sa Kuwait ay ikinagulantang ng sambayanang Pilipino. At dahil na rin dito, ay nabigyan ulit ng pansin ang mga dati pang kaso ng karahasan sa mga OFWs na nasa Kuwait, particular na sa mga domestic workers. Mula noong 2018, ay 4 na murder cases na sangkot ang mga OFWs sa Kuwait ang naging mainit na paksa. Isa na rito ang 29-year-old na si Joanna Dimafelis na ang labi ay itinago sa isang freezer sa loob ng isang abandonadong apartment ng halos 2 taon. Ang mga salarin ay ang kanyang mag-asawang employer at ang mga ito ay nahatulan ng kamatayan dahil sa krimen. Noong 2019, natagpuan ding wala ng buhay si Constancia Lago Dayag na ang sinasabing dahilan ay ang pambubugbog dito ng amo. Sa taong 2019 din ay naitala ang pagpanaw ni Ginilyn Villavende. Ang sanhi ay ang mga natamo niyang injuries mula sa babaeng amo. Hinatulan din ng kamatayan ang employer ni Ginilyn. Iyon lamang ang mga high profiles na kasong naging mainit na paksa. Sa itinatayang 268,000 na Filipinong nagtatrabaho sa Kuwait na ang karamihan ay domestic helpers, lahat sila ay sakop ng kafala system o isang sponsorship system na isang legal na framework na kadalasang ginagamit sa Middle East. Ang sistemang ito ay sinasabing nagiging dahilan para maabuso ng mga employers sa Middle East ang mga manggagawang Pinoy. Nakapaloob sa kafala system ang hindi makatarungang kapangyarihan ng mga employer sa mga manggagawa kasama na roon ang full control ng mga ito sa legal status ng mga OFWs. Kaugnay sa pagkasawi ni Jollibee Ranara, ay sinuspinde ng gobyerno ang accreditation ng mga foreign recruitment agency sa Kuwait noong February 1, 2023. Ang recruitment agency ni Jollibee na Catalyst International Manpower Services Company at ang counterpart nito sa Kuwait na Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower ay sinuspinde ng Department of Migrant Workers. Sinampahan din sila ng kaso dahil sa recruitment violations. Ang mga labi ni Jollibee ay nakabalik sa Pilipinas noong January 27, 2023 at di umano'y ang employer niya sa Kuwait ang sumagot sa lahat ng gastusin para maiuwi ang katawan niya sa bansa. Hindi na iwasan ng kanyang pamilya na maging emosyonal habang hinihintay ang kanyang pagdating. Hindi nila inaasahang nasa kahon na si Jollibee na babalik sa kanilang piling. Labis ang pagdadalamhati ng kanyang mga magulang sa kanyang pagkawala dahil ayon sa mga ito,
Ang nais lang naman ni Jollibee ay mabigyan sila at ang sarili nitong pamilya ng kaginhawaan. Muling isinailalim ang katawan ng biktima sa autopsy sa Pilipinas sa pangunguna ng NBI sa kagustuhan na rin ng pamilya nito. Lubos ang naging suporta ng gobyerno sa pamilya ng biktima at nangakong tututukan ng mga ito ang kaso ni Jollibee hanggang makamit nito ang hustisya. Umabot ng 2 linggo ang burol ni Jollibee. Maraming personalidad ang dumalaw at naghatid ng pakikiramay, maging ang ating presidente na si President Bongbong Marcos. Nalaman ng Pangulo na 15 taon nang walang kuryente sa bahay ni Jollibee at agad silang napakabitan yon sa tulong nito. Marami pang tulong na dumating sa pamilya ni Jollibee. Isa na rito ang bahay na ipinangako ng Villar family dahil isa sa mga pangarap ni Jollibee ay ang mabigyan ng sariling bahay ang kanyang pamilya. Mayroon ding insurance si Jollibee kaya makakatanggap din ang pamilya niya ng pera. Dahil legal ang pagtatrabaho ng biktima sa Kuwait, ay makatatanggap din ng scholarship hanggang college ang kanyang mga anak ayon sa OWA. Sa kabila ng pagbuhos ng tulong sa pamilya ni Jollibee, ay hindi pa rin lubos ang kasiyahan ng mga magulang at pamilya nito. Dahil kailanman ay hindi na nila makakapiling pa si Jollibee. Nagkaroon ng partial deployment ban patungong Kuwait hinggil sa nangyari kay Jollibee Ranara. Hindi pinayagan ng Pilipinas na lumipad patungong Kuwait ang mga first-time OFWs. At dahil doon, noong May naman noong taong 2023 din, ay sinuspinde ng Kuwait ang pagbibigay ng visa sa mga manggagawang Pinoy na siyang naging sanhi ng mas malaking lamat sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil din sa sinapit ni Jollibee, ay naging mainit ang mga balita tungkol sa sitwasyon ng mga distressed OFW sa Middle East. Ang pakiusap nila, mapauwi na ang mga kababayan nating nasa shelter ng Philippine Embassy sa Kuwait. Parami na ng parami ang nasa shelter dahil sa bagal ng repatriation process para makabalik sa Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, base sa kanilang estimasyon, isa sa bawat 400 domestic workers sa Kuwait ay sumubok na tumakas mula sa kanilang mga amo dahil sa pang-aabuso at naniniwala siyang may magagawa ang Kuwait para mas maprotektahan pa ang mga Filipino migrant workers doon. Maaari raw bigyan ng Kuwait ang mga Pilipinong manggagawa roon ng access sa internet at hayaan silang hawakan ang kanilang sariling passport para hindi na rin sila tumatakas mula sa kanilang mga amo. Noong September 23, 2023 naman, ay nahatulan ng 15 taong pagkakakulong para sa kasong murder at 1 taon naman para sa kasong driving without license ang teenager na salarin sa pagpaslang kay Jollibee Ranara sa Juvenile Court ng Kuwait. Sinabi ng DFA ayon na rin sa report na galing sa Philippine Embassy sa Kuwait na ang hatol ay ibinase sa pagiging minor de edad ng salarin. Naghain din ang kampo ng salarin ng apela para mabago ang hatol, ngunit nito lang Pebrero ng 2024 ay pinanindigan ng Appeal Court ng Kuwait ang naging sentensya rito. Ipinalam ni Department of Migrant Workers Undersecretary Leo Kakdak ang court ruling sa pamilya ni Jollibee. Ayon din dito, ay inutusan nito ang Migrant Workers Office sa Kuwait na makipag-ugnayan sa mga natitirang legal counsel ng bansa para makapagsampa ng civil action for damages laban sa ama ng salarin. Masaya ang pamilya ni Jollibee sa naging hatol sa salarin. Ganun pa man, para sa kanila ay masyadong magaan ang pinataw na sentensya rito. Dahil sa nangyari kay Jollibee, ay pansamantalang nagkaroon ng deployment ban sa Kuwait na tumagal ng halos 1 taon at ngayon ngang July ng 2024 ay inanunsyo ni DMW Undersecretary Leo Kakdak na muli nang magde-deploy ng skilled at domestic worker ang Pilipinas sa bansang Kuwait matapos na magkasundo ang dalawang panig. Idinagdag pa niya na magsasagawa ang dalawang bansa ng draft tungkol sa bagong regulasyon na may kinalaman sa pagde-deploy ng domestic workers sa Kuwait sa pag-whitelist ng mga recruitment agencies, electronic salary, at ang pag-i-establish ng joint working groups. May halos 2 milyong na italang OFWs noong nakaraang taon. Ang remittance nila ay isa sa mga tumutulong na pasiglahin ng ating ekonomiya. Sila ang ating mga bagong bayani. Kaya nararapat lamang na protektahan sila ng ating gobyerno. Ngayong maaari na uling payagan ng mga Pilipinong magtrabaho sa Kuwait.
Sana ay talagang mabigyang atensyon ang magiging kalagayan ng ating mga kababayan sa bansang iyon. Sana ay mas mabigyan sila ng mas makataong pakikitungo. Naway wala ng susunod na Jollibee Ranara. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, maaari lang na pindutin ang like button sa ilalim ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga storya.